Matapos ang matagumpay na paglutas sa kaso ng pagnanakaw sa bodega sa Batangas, ang pangalan ni Clara at Miguel ay lalong umangat sa De Leon Logistics. Ang kanilang dedikasyon, talino, at tapang ay kinilala hindi lang ng management, kundi pati na rin ng kanilang mga kasamahan. Ang dating mga bulungan tungkol sa koneksyon ni Clara ay napalitan ng paghanga sa kanyang napatunayang kakayahan. Si Sandra Lim at Yi Reyes ay nahaharap na sa kaukulang kaso. Bagamat nalungkot si Clara sa kinahinatnan ni Sandra, naisip niyang marahil ay ito na ang paraan para matuto ito ng leksyon at magbago. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal, o sa bagong normal, para kay Clara. Patuloy siyang nag-aaral at nagtatrabaho, hinahati ang oras sa pagiging estudyante at sa pagiging isang mahalagang bahagi na ng De Leon Logistics. Ang relasyon nila ni Miguel ay mas lalo pang tumatag. Ang mga simpleng date nila ay napapalitan na minsan ng mga seryosong pag-uusap tungkol sa hinaharap, mga pangarap, mga plano, at kung paano nila pagsasabayin ang kanilang mga karera at ang kanilang pagmamahalan. Isang araw, habang nag-aayos si Clara ng ilang lumang gamit ni Lola Nena sa kanilang bahay, napagkasunduan nilang manatili pa rin sa maliit na bahay na iyon paminsan-minsan para hindi makalimutan ni Clara ang kanyang pinagmulan. May nahulog na isang lumang sobre mula sa isang bowl. Ang sobre ay medyo naninilaw na, at nakasulat dito ang pangalan ng kanyang yumaong ina, si Amelia de Leon. Nagtatakang binuksan ito ni Clara. Sa loob, may ilang mga sulat at isang maliit, kupas na litrato. Ang litrato ay larawan ng isang batang babae na kamukhang-kamukha niya noong bata pa siya, kasama ang isang babaeng hindi niya kilala, ngunit maihawig kay Amelia. Sa likod ng litrato, may nakasulat na kamay, Amelia at ang kanyang matalik na kaibigan, si Rowena. Bago ang lahat ng gulo, mas lalong na-curious si Clara. Binasa niya ang mga sulat. Ang mga ito ay palitan ng sulat sa pagitan ni Amelia at ng isang Rowena. Ang mga sulat ay puno ng mga kwento tungkol sa kanilang pagkakaibigan, mga pangarap at mga lihim. Ngunit ang huling sulat mula kay Rowena ay may kakaibang tono, may bahid ng hinanakit, ng pagkakasira ng tiwala, at isang babala para kay Amelia tungkol sa isang itaong mapagpanggap sa paligid nito. Walang partikular na pangalang binanggit. Hindi maalis sa isip ni Clara ang mga sulat. Sino si Rowena? Ano ang nangyari sa pagkakaibigan nila ni Amelia? At sino ang itaong mapagpanggap na tinutukoy nito? Kinausap niya si Lola Nena tungkol dito. Lola, may kilala po ba kayong Rowena na kaibigan ni Nanay Amelia? Napaisip si Lola Nena. Rowena. Parang narinig ko na ang pangalang iyan noon, apo. Noong bago pa lang ako nagsisilbi sa mga De Leon, madalas mabanggit ni Senora Amelia ang isang matalik niyang kaibigan. Pero hindi ko na matandaan ang apelyido. Matagal na rin yun. At pagkatapos mawala ka, parang hindi ko na narinig na binanggit pa siya. Sinubukan ni Clara na tanungin si Ricardo, ngunit tila walang maalala ang kanyang ama tungkol sa isang Rowena. Maraming kaibigan si Amelia noon, anak. Mahirap nang matandaan lahat. Ngunit hindi mapakali si Clara. May kung anong sa mga sulat na iyon ang bumabagabag sa kanya. Ang babala tungkol sa isang itaong mapagpanggap ay tila isang multo mula sa nakaraan. Samantala, sa De Leon Logistics, may isang bagong malaking kliyente mula sa Singapore ang gustong makipag-partner sa kanila para sa kanilang Southeast Asian operations. Ito ay isang malaking oportunidad para sa kumpanya. Si Ricardo, kasama si Miguel at iba pang mga top executives, ang direktang nakikipagnegosasyon. Si Clara, dahil sa kanyang ipinapakitang galing, ay isinama sa team bilang project coordinator para sa potensyal na partnership na ito. Ang SEC ng Singaporean company, si Ing Lawrence Tan, ay isang kilalang negosyante, matalino at tila mahirap basahin. Dumating ito sa Pilipinas kasama ang kanyang team para sa isang serye ng mga meetings. Sa isa sa mga dinner meetings kasama ang Singaporean team, ipinakilala ni Ricardo si Clara. Tan, this is Ding's daughter, Clara. She's one of our brightest young talents here. Umiti si Tan kay Clara. It's a pleasure to meet you, Clara. Your father speaks very highly of you. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may kung anong kakaibang naramdaman si Clara, isang pamilyar na pakiramdam, ngunit hindi niya matukoy kung saan o kailan. Sa tabi ni Tan ay ang kanyang executive assistant, isang babaeng Pilipina na nasa mga huling taon ng edad 40,
eleganteng manamit at may matalas na tingin. Ipinakilala ito bilang 8th Rebecca Becky Sandoval. Habang nagaganap ang meeting, hindi maiwasan ni Clara na mapansin si Eve Sandoval. Ang paraan nito ng pagsasalita, ang kanyang mga kilos, ay tila may kung anong pamilyar din. At ang mga mata nito, kapag tumitingin sa kanya, ay tila may itinatagong lungkot o pagsisisi. Pagkatapos ng dinner, habang nagpapaalam na sila, nagkaroon ng pagkakataon si Clara na makalapit kay Emma Sandoval. Emma Sandoval, it was nice meeting you po, sabi ni Clara. Ngumiti si Eva Sandoval, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nice meeting you too, Clara. You remind me so much of someone I used to know. Sino po, usisa ni Clara? Nag-aalangan si Eva Sandoval. Isang matalik na kaibigan. Matagal na panahon na. Amelia ang pangalan niya. Parang may kung anong kumalabog sa dibdib ni Clara. Amelia de Leon po ba? Nanlaki ang mga mata ni Emma Sandoval. Kilala mo siya? Siya po ang nanay ko, mahinang sagot ni Clara. Natigilan si Emma Sandoval. Ang mga mata niya ay biglang napuno ng luha. Ikaw si Clarissa. Tumango si Clara, naguguluhan. Hindi na napigilan ni Emma Sandoval ang sarili. Niyakap niya si Clara ng mahigpit. Diyos ko, Clarissa. Buhay ka. Akala ko hindi na kita makikita pa. Sa puntong iyon, naintindihan na ni Clara. Si Itves Rebecca Sandoval ay si Rowena, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga revelasyon. Naikwento ni Rowena, mas gusto niyang tawagin siyang Tita Becky, ang tungkol sa malalim nilang pagkakaibigan ni Amelia. Sila raw ay parang magkapatid. Ngunit nagkaroon sila ng matinding alitan dahil sa isang lalaking minahal ni Rowena, ngunit pinili si Amelia. Ang lalaking iyon ay si Ricardo de Leon. Hindi alam ni Ricardo na may gusto ako sa kanya noon, malungkot na kwento ni Tita Becky. At si Amelia, hindi niya sinasadyang saktan ako. Pero ang sakit ng pagkakatraidor na naramdaman ko noon. Kaya lumayo ako. Sinubukan kong sirain ang reputasyon ni Amelia sa ilang mga kaibigan namin. Isang bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa taong mapagpanggap na binanggit niya sa sulat. Ito raw ay isang malayong kamag-anak ni Ricardo na palaging may inggit sa tagumpay ni Amelia at Ricardo, at palaging gumagawa ng mga kwento para siraan sila. Ngunit hindi na matandaan ni Tita Becky ang eksaktong pangalan nito. Ang pagbabalik ni Tita Becky sa buhay ni Clara ay nagdulot ng halo-halong emosyon. Masaya siyang makilala ang matalik na kaibigan ng kanyang ina, ngunit nalulungkot din siya sa mga nasayang na taon at sa mga hidwa ang hindi na naayos. Si Ricardo, nang malaman ang tungkol kay Rowena, ay nagulat din humingi siya ng tawad kay Rowena sa sakit na maaaring naidulot niya noon kahit hindi niya sinasadya. Si Rowena naman ay humingi ng tawad kay Ricardo at lalo na sa alaala ni Amelia sa mga nagawa niyang pagkakamali. Ang kanilang muling pagkikita ay tila isang pagsasara sa isang lumang sugat. Ngunit para kay Clara, ay isa pang katanungan ang nananatili, sino ang taong mapagpanggap na iyon at may kinalaman kaya ito sa kanyang pagkawala noon? Ang negosasyon sa pagitan ng De Leon Logistics at ng kumpanya ni Amy Tan ay patuloy. Si Tita Becky, bilang executive assistant ni Amy Tan, ay naging tulay sa mas magandang komunikasyon sa pagitan ng dalawang kumpanya. Isang gabi, habang nag-o-overtime sina Clara at Miguel sa opisina para sa preparasyon ng final presentation kay Amy Tan, napansin ni Clara ang isang pamilyar na figura na papalabas ng opisina ni Ricardo, si Isabel, ang kanyang madrasta. Gabi na at bihira si Isabel na pumunta sa opisina, lalo na kung wala si Ricardo. Nagtaka si Clara, ngunit hindi na niya ito pinansin. Kinabukasan, ang final presentation ay naging matagumpay. Pumirma ng kontrata ang De Leon Logistics at ang kumpanya ni Amy Tan. Isang malaking selebrasyon ang idinaos. Sa gitna ng kasiyahan, nilapitan ni Tita Becky si Clara. Clara, may gusto akong ipakita sa'yo. Isang lumang litrato na nahanap ko. Baka makatulong to sa mga tanong mo. Iniabot ni Tita Becky ang isang lumang litrato. Nasa litrato si Amelia, si Ricardo, isang batang-batang Clara, at si Isabel, na mas bata pa noon, nakangiti sa likuran nila, ngunit ang mga mata ay tila may ibang sinasabi.
Si Isabel dati siyang personal assistant ni Ricardo, bago pa sila ikasal, paliwanag ni Tita Becky. At alam ko, may matinding inggit siya kay Amelia noon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clara. Si Isabelle, ang mabait niyang madrasta siya kaya ang itaong mapagpanggap na tinutukoy sa sulat ng kanyang ina. At posible kayang may kinalaman ito sa kanyang pagkawala? Ang mga tanong ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakabagabag. Ang bagong kabanata ng kanyang buhay ay tila nagbubukas ng mga lumang sugat na mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang revelasyon ni Tita Becky tungkol kay Isabel ay nag-iwan ng malalim na palaisipan kay Clara. Si Isabelle, na palaging nagpakita sa kanya ng kabaitan at suporta, ay may itinatago palang madilim na nakaraan na may kinalaman sa kanyang ina. Hindi niya ito lubos maisip. Ngunit ang litrato at ang mga salita ni Tita Becky ay tila mga piraso ng isang masalimuot na puzzle na kailangan niyang buuin. Pinilit ni Clara na isantabi muna ang kanyang mga agam-agam. Ang tagumpay ng partnership sa kumpanya ni Eng Tan ay dapat nilang ipagdiwang. Ngunit sa bawat ngiti at tawa ni Isabel sa selebrasyon, hindi maiwasan ni Clara na pagdudahan ang sinseridad nito. Clara, anak, okay ka lang ba? Tanong ni Ricardo, napansin ang pagiging tahimik niya. Kanina ka pa parang malalim ang iniisip. Okay lang po ako, Tay, pilit nang umiti si Clara. Masaya lang po ako sa tagumpay ng kumpanya. Si Miguel, na palaging sensitibo sa kanyang mga damdamin, ay lumapit. May problema ba, Clara? Pwede mong sabihin sa akin. Umiling si Clara. Wala to, Miguel. Pagod lang siguro ako. Ayaw muna niyang ibahagi ang kanyang mga hinala, lalo na't wala pa siyang matibay na ebidensya. Ang akusahan si Isabel ng walang basehan ay maaaring makasira sa kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid si Clara kay Isabel. Pinakikiramdaman niya ang bawat kilos at salita nito. Wala siyang makitang anumang kahina-hinala. Si Isabel ay nanatiling ang mapagmahal na asawa kay Ricardo at ang maalagang madrasta sa kanya at kay Bianca. Ate, napapansin ko, parang iniiwasan mo si Mommy Isabel, usisa ni Bianca isang araw. May nangyari ba? O wala naman, Bianca, sagot ni Clara. Naging busy lang talaga ako sa trabaho. Hindi kumbinsido si Bianca, ngunit hindi na ito nagpumilit. Samantala, nagpa siya si Clara na kausapin muli si Tita Becky ng masinsinan. Nagkita sila sa labas ng opisina, sa isang tahimik na parke. Tita Becky, sigurado po ba kayo sa mga sinabi niyo tungkol kay Isabel? Tanong ni Clara. Mahirap po kasing paniwalaan. Napakabait niya po sa akin. Bumuntong hininga si Tita Becky. Clara, alam kong mahirap. Pero ang inggit, kayang magpabago ng tao. Noong mga panahong iyon, si Isabelle ay isang ambisyosang babae na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. At ang gusto niya noon ay si Ricardo at ang posisyon ni Amelia. Pero wala naman po kayong direktang ebidensya na may kinalaman siya sa pagkawala ko, di ba? Wala nga, anak, malungkot na sagot ni Tita Becky. Pero ang mga sulat ng nanay mo, ang babala niya at ang paraan ng pagtingin ni Isabel, kay Amelia noon may nagsasabi sa akin na may hindi tama. Pagkatapos mawala ka, at pagkatapos pumanaw si Amelia dahil sa matinding kalungkutan, sino ang nakinabang? Hindi ba't si Isabel, na kalauna ipinakasala ni Ricardo? Ang mga salita ni Tita Becky ay tumimo sa isip ni Clara. May punto ito. Ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos. Nagpa siya si Clara na mag-imbestiga ng palihim. Sa tulong ni Miguel, na sa una ay nag-aalangan, ngunit kalauna ay sumuporta nang makita ang determinasyon ni Clara. Sinubukan nilang maghanap ng mga lumang records o anumang maaaring magbigay liwanag sa nakaraan ni Isabel. Isang gabi, habang wala si Ricardo at Isabel sa bahay, dumalo sila sa isang business conference sa ibang bansa. Nagkaroon ng pagkakataon si Clara na pasukin ang lumang study room ni Ricardo, isang lugar na bihira ng gamitin. Dito nakatago ang maraming lumang dokumento at mga personal na gamit ng kanyang ama. Kasama niya si Miguel. Sigurado ka ba dito, Clara? Tanong ni Miguel, bahagyang kinakabahan. Baka magalit ang tatay mo kapag nalaman niyang pinakialaman natin to. Kailangan kong malaman ang totoo, Miguel, sabi ni Clara, ang boses ay puno ng determinasyon. Para sa nanay ko at para sa sarili ko. Naghanap sila sa mga lumang kahon at file cabinet.
Pagkatapos ng ilang oras, may isang lumang diary si Clara na natagpuan, ang diary ng kanyang ina, si Amelia. Nanginginig ang mga kamay niyang binuklat ito. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay ni Amelia, mga masasayang alaala kasama si Ricardo at ang batang si Clara, mga pangarap niya para sa pamilya, ngunit sa mga huling bahagi, may mga entry na puno ng takot at pag-aalala. Binasa ni Clara ng malakas ang isang entry, October 15. Hindi ko alam kung bakit, pero nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. At si Isabel napapansin kong kakaiba ang mga tingin niya sa akin at kay Clarissa. Sinabi ko kay Ricardo, pero sabi niya, guni-guni ko lang daw. Pero ang kutob ng isang ina hindi nagkakamali. Sa isa pang entry, mas lalong nakakabahala, October 22. Nakatanggap ako ng isang sulat na walang pangalan. Isang babala. Sabi, ilayo ko raw si Clarissa dahil may nagbabalak ng masama sa kanya. Sino? Sino ang gagawa nito sa anak ko? Si Isabel ba? Ang malayong kamag-anak ni Ricardo na laging may galit sa amin? Hindi ko alam. Natatakot ako, Lee. Pagkatapos ng entry na iyon, wala nang kasunod. Ang sumunod na pahina ay blanko. Marahil, iyon na ang mga araw bago siya nawala. Napahagulgol si Clara. Niyakap siya ni Miguel. Clara, tahan na. Nandito ako. Si Isabel. Miguel, pakiramdam ko may kinalaman siya, humihikbing sabi ni Clara. Ang nanay ko, natatakot siya kay Isabel. Ngunit ang diary at ang mga sulat ay hindi pa rin sapat na ebidensya. Kailangan nila ng mas matibay. Kinabukasan, nagpasya si Clara na direktang kausapin si Lola Nena tungkol sa mga araw bago siya nawala. Lola, noong mga araw po bago ako nawala may napansin po ba kayong kakaiba kay Isabel? O may narinig po ba kayong anumang usapan? Napaisip ng malalim si Lola Nena. Apo, matagal na iyon pero parang may naaalala ako. Isang beses, narinig kong nag-uusap si Senora Amelia at si Senor Ricardo. Nagtatalo sila. Tungkol yata kay Isabel. Sabi ni Senora Amelia, hindi niya mapagkatiwalaan si Isabel, lalo na pagdating sa iyo. Pero si Senor Ricardo parang hindi naniniwala. May iba pa po ba kayong naaalala, Lola? Meron pa, Apo. Noong araw mismo na nawala ka sa mall kasama si Isabel. Siya ang nag-volunteer na samahan si Senora Amelia dahil may importante raw na meeting si Senor Ricardo. Pagkatapos ng lahat si Isabel ang umuwi na umiiyak, sinasabing nawala ka raw sa gitna ng maraming tao. Parang kidlat na tumama kay Clara ang mga sinabi ni Lola Nena. Si Isabel ang kasama ng nanay niya noong araw na iyon. Bakit hindi ito nabanggit ni Ricardo? O baka naman, hindi rin alam ni Ricardo ang buong detalye dahil sa sobrang pagluluksa at pagkalito noon. Kailangan ni Clara na makausap si Isabel. Ngunit paano? Paano niya ito kukumprontahin nang hindi nagdudulot ng mas malaking gulo? Nag-isip si Miguel ng paraan. Clara, may ideya ako. Kailangan natin siyang mahuli sa sarili niyang bibig. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang plano nila ay simple lang, magpapanggap si Clara na may natuklasan siyang bagong ebidensya tungkol sa kanyang pagkawala, isang bagay na direktang magtuturo kay Isabel. Sasabihin niya ito kay Isabel sa isang lugar kung saan maaaring marinig o makita sila ni Ricardo, nang hindi alam ni Isabel. Napili nila ang garden ng kanilang bahay, kung saan madalas magkape si Ricardo sa hapon. Naglagay si Miguel ng isang maliit na recording device na nakatago sa isa sa mga halaman, at isang maliit na kamera na nakaset up mula sa bintana ng study room. Kinahapunan, habang nagkakape si Ricardo sa garden, gaya ng inaasahan, lumapit si Clara kay Isabel na nagdidilig ng mga halaman. Mommy Isabel, pwede po ba tayong mag-usap? Simula ni Clara, pinipilit na maging kalmado. Naman, anak. Tungkol saan, ngumiti si Isabel. Tungkol po sa pagkawala ko noon, diretsong sabi ni Clara. May mga bago po akong nalaman. Nakita ni Clara ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Isabel. Ang ngiti nito ay tila hindi na kasing natural. Ano yun, anak? May testigo po na nakakita sa inyo noong araw na iyon sa mall. Isang testigong nagsasabing hindi aksidente ang pagkawala ko. Sinasabi niyang sinadya niyo raw akong ihiwalay kay Nanay Amelia.
Matapang na tinitigan ni Clara si Isabel. Biglang namutla si Isabel. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Si Clara, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sino ang nagsabi niyan? Kasinungalingan yan. Kasinungalingan po ba talaga, Mommy Isabel, di ni Clara? O baka naman, natatakot lang kayong malaman ni tatay ang totoo. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Isabel ang sarili. Ang maskara ng kabaitan ay biglang nahulog. Ang mga mata niya ay napuno ng galit at takot. Ako nga, sigaw ni Isabel, ang boses ay nanginginig. Ako ang naglayo sa iyo kay Amelia. Dahil sawa na ako sa pagiging anino niya. Sawa na akong laging siya ang bida, siya ang mahal ni Ricardo. Kinuha ko ang oportunidad para mawala ka, para masolo ko si Ricardo. At nagtagumpay ako. Namatay si Amelia sa kalungkutan at ako ang pumalit sa kanya. Hindi makapagsalita si Clara. Ang mapait na katotohanan ay nasa harap na niya. Sa di kalayuan, si Ricardo, na narinig ang sigawan, ay dahan-dahang lumapit. Narinig niya ang bawat salita ni Isabel. Ang mukha niya ay hindi maipinta, gulat, galit at matinding pagkadismaya. Isabel, totoo ba ang mga narinig ko? Basag ang boses ni Ricardo. Napalingon si Isabel, nanlaki ang mga mata nang makita si Ricardo. Para siyang nahuling magnanakaw. Ang paraiso na binuo ng pamilyang De Leon ay biglang gumuho, nabasag ng isang mapait na katotohanang matagal nang nakatago. Ang anino ng nakaraan ay bumalik at sa pagkakataong ito, mas masakit at mas mapanira. Ang pag-amin ni Isabel ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon ng mga De Leon. Si Ricardo, na parang binagsakan ng langit at lupa, ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula mismo sa bibig ng babaeng minahal niya at pinakasalan pagkamatay ni Amelia. Ang imahe ni Isabel bilang isang mapagmahal na asawa at madrasta ay biglang naglaho, napalitan ng isang taong puno ng inggit at kayang gumawa ng karumal-dumal na bagay para sa sariling kapakanan. Isabel, paano mo nagawa ito sa amin? Kay Amelia. Sa sarili kong anak, nanginginig ang boses ni Ricardo, ang mga mata ay namumula sa pinaghalong galit at sakit. Hindi na makasagot si Isabel. Ang tapang na ipinakita niya kanina kay Clara ay nawala, napalitan ng takot at pagsisisi habang nakikita niya ang epekto ng kanyang mga salita kay Ricardo. Yumuko na lamang ito, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Si Clara, bagamat nasasaktan sa katotohanang natuklasan, ay nakaramdam din ng isang uri ng kaluwagan. Sa wakas, ang mga tanong na bumabagabag sa kanya ay nagkaroon na ng kasagutan. Ngunit ang sakit ng katotohanan ay hindi maikakaila. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina ay siya palang may kinalaman sa trahedyang sumira sa kanilang pamilya noon. Dumating si Bianca na narinig ang sigawan mula sa loob ng bahay. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak, ang kanyang ama na galit at si Clara na tahimik ngunit bakas ang pighati. Daddy. Mommy. At Clara? Anong nangyayari? Walang nagsalita. Si Ricardo ay tumalikod, hindi makatingin kay Isabel. Si Clara ay lumapit kay Bianca at marahang hinawakan ito sa braso. Bianca, may mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Mga bagay na masakit, mahinang sabi ni Clara. Sa mga sumunod na oras, sa loob ng study room, habang si Isabel ay nanatili sa hardin, nag-iisa at umiiyak, ikinuwento ni Ricardo at Clara kay Bianca ang lahat ng natuklasan nila. Mula sa mga sulat ni Amelia, sa diary, sa mga alaala ni Lola Nena, hanggang sa pag-amin mismo ni Isabel. Si Bianca ay hindi makapaniwala. Ang kanyang ina, ang taong hinahangaan niya at minamahal, ay may nagawang ganito. Paulit-ulit siyang umiling, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi totoo yan. Hindi yan magagawa ni Mommy D. Bianca, anak, sabi ni Ricardo, niyakap ang umiiyak na anak. Alam kong masakit. Masakit para sa ating lahat. Pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Ang gabing iyon ang pinakamahaba at pinakamadilim para sa pamilyang De Leon. Ang dating masayang tahanan ay nabalot ng lungkot, galit at pagkadismaya. Kinabukasan, nagpasya si Ricardo. Kahit gaano kasakit, kailangang harapin ni Isabel ang consequences ng kanyang mga ginawa.
Hindi niya ito direktang isinumbong sa pulis para sa kidnapping dahil sa kakulangan ng matibay na pisikal na ebidensya mula sa nakaraan at sa posibleng eskandalo na idudulot nito sa pamilya at sa kumpanya. Ngunit ang tiwala niya kay Isabel ay tuluyan ng nawasak. Isabelle, hindi na kita kayang pagkatiwalaan pa, sabi ni Ricardo, ang boses ay malamig at walang emosyon. Para sa kapakanan ng mga bata at para sa sarili nating kapayapaan, mas mabuting maghiwalay na tayo ng landas. Walang nagawa si Isabel kundi ang tumango, ang mukha'y basang-basa ng luha. Alam niyang wala na siyang mukhang ihaharap pa, lalo na kay Clara at kay Ricardo. Sa loob ng ilang araw, tahimik siyang nag-impact ng kanyang mga gamit at nilisan ang mansyon ng mga De Leon, dala ang kahihiyan at pagsisisi. Ang pag-alis ni Isabelle ay nag-iwan ng malaking puwang sa pamilya, lalo na kay Bianca. Kahit pa nagkasala ang kanyang ina, hindi mayaalis na mahal pa rin niya ito. Si Clara, sa kabila ng sakit na idinulot sa kanya ni Isabel, ay nakaramdam din ng awa para dito at para kay Bianca. Ate, paano na kami? Tanong ni Bianca kay Clara isang gabi, ang mga mata ay magapa rin sa kaiiyak. Niyakap ni Clara si Bianca. Nandito pa rin kami, Bianca. Nandito si tatay, nandito si Lola Nena, at nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Magtutulungan tayong malampasan to. Si Miguel ay naging malaking suporta kay Clara sa mga panahong iyon. Palagi siyang nasa tabi nito, handang makinig, magbigay ng payo, o simpleng samahan lang ito sa katahimikan. Ang pagsubok na ito ay mas lalo pang nagpatibay sa kanilang relasyon. Nakita ni Clara kung gaano siya kamahal at inaalagaan ni Miguel. Si Lola Nena naman, sa kanyang karunungan, ay nagbigay ng gabay sa pamilya. Ang mga sugat, gaano man kalalim, ay naghihilom din sa tulong ng panahon at pagpapatawad, sabi niya. Mahalaga na huwag tayong magtanim ng galit sa ating puso. Matuto tayong bumangon at magpatuloy. Dumaan ang mga linggo at buwan. Unti-unting bumabalik ang sigla sa mansyon ng mga De Leon. Si Ricardo, bagamat may bakas pa rin ang lungkot, ay mas pinagtuunan ng pansin ang kanyang mga anak at ang kumpanya. Si Bianca, sa tulong ni Clara at ng kanilang ama, ay dahan-dahang natututong tanggapin ang nangyari at magpatawad. Mas lalo silang naging malapit ni Clara, na para bang ang pinagdaanan nilang pagsubok ay mas lalong nagbuklod sa kanila bilang magkapatid. Si Clara naman ay mas naging matatag. Ang pagtukla sa katotohanan, kahit gaano kasakit, ay nagbigay sa kanya ng closure at ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang nakaraan. Ginamit niya ang karanasang ito para mas lalo pang pagbutihin ang kanyang sarili, sa personal man o sa profesional na aspeto. Isang araw, habang naglalakad sila ni Miguel sa parke, ang parehong parke kung saan sila madalas mag-date, may isang pamilyar na tanong si Miguel. Clara, simula niya, huminto sila sa tapat ng isang lawa na may mga naglalayag na sisn. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming bagyo ang dumating. Pero sa bawat unos, mas lalo lang kitang minamahal. Kinuha niya ang kamay ni Clara. Noong una, kitang makilala, akala ko isa ka lang hamon sa trabaho. Pero habang tumatagal, nakita ko ang tunay mong pagkatao, ang tapang mo, ang talino mo, ang kabutihan ng puso mo. Ikaw ang naging inspirasyon ko, ang naging liwanag ko. Lumuhod si Miguel sa harap ni Clara, kinuha ang isang maliit na pulang kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at tumambad ang isang napakagandang singsing na may kumikinang na diamante. Clara De Leon, Clarissa ng buhay ko, nanginginig ang boses ni Miguel, ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Will you marry me? Napuno ng luha ang mga mata ni Clara, mga luha ng saya, ng pasasalamat, at ng hindi masukat na pag-ibig. Miguel, pakakasalan kita. Isinuot ni Miguel ang singsing sa daliri ni Clara, at sa gitna ng mga huni ng ibon at ng banayad na simoy ng hangin, muli silang naghalikan, isang halik na nagsasara sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa isang masayang hinaharap. Ang kanilang engagement party ay simple lang ngunit puno ng pagmamahal, dinaluhan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Si Ricardo ay hindi maitago ang kanyang kaligayahan para sa anak. Si Bianca ang pinakamasigla, todo ang suporta sa Team Claygel. Si Lola Nena ay tahimik na umiiyak sa isang sulok, masaya para sa kaligayahan ng kanyang apo. Maging si Tita Becky ay dumalo, masayang-masaya para kay Clara. Ang paghahanda sa kasal ay naging masayang yugto para kay Clara.
Sa bawat detalye, kasama niya si Miguel, si Bianca, at si Lola Nena. Ang dating mga anino ng nakaraan ay napalitan na ng liwanag ng pag-asa at pagmamahal. Naisip ni Clara na ang buhay ay parang isang sayaw nga, minsan ay mabagal, minsan ay mabilis, minsan ay may mga maling hakbang. Ngunit ang mahalaga ay ang matutong sumabay sa tugtog, harapin ang bawat pagsubok ng may tapang, at higit sa lahat, ang magkaroon ng isang kaparehang handang sumayaw kasama mo, sa hirap man o sa ginhawa. At para kay Clara, si Miguel ang kanyang perpektong kapareha, handang sumayaw kasama niya sa anumang himig na ihandog ng tadhana. Ang muling pagbangon ng kanilang pamilya, at ang pag-usbong ng kanyang pag-ibig kay Miguel, ang siyang tunay na nagbigay ng kahulugan sa kanyang bagong simula. Ang mga buwan ng paghahanda para sa kasal ni Clara at Miguel ay lumipas na parang isang masayang panaginip. Bawat detalye, mula sa pagpili ng petsa, sa disenyo ng imbitasyon, hanggang sa mga bulaklak na gagamitin sa simbahan, ay pinagplanuhan nilang mabuti. Si Bianca, bilang self-proclaimed maid of honor extraordinaire, ay naging kanang kamay ni Clara, punong-puno ng enerhiya at mga malikhaing ideya. Si Lola Nena naman, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagbibigay ng mga payo na puno ng karunungan, madalas ay tungkol sa kahalagahan ng pasensya at pag-unawa sa buhay mag-asawa. Si Ricardo, sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang ay laging nakasubaybay. Isang gabi, habang naghahapunan sila, inabot niya kay Clara ang isang maliit na velvet box. Para sa'yo to, anak, sabi ni Ricardo, may ngiti. Pamana pa ito ng lola mo sa nanay mong si Amelia. Gusto kong isuot mo ito sa araw ng kasal mo. Nang buksan ni Clara ang kahon, tumambad sa kanya ang isang napakagandang kwintas na may pendant na perlas, na papalibutan ng maliliit na diamante. Ito ang kwintas na madalas niyang makita sa mga lumang litrato ng kanyang ina. Napaluha si Clara. Tay, ang ganda po nito. Salamat po, sabi niya, niyakap ang ama. Pakiramdam ko po, kasama ko pa rin si nanay. Ang pagpili ng wedding gown ay isa sa mga pinaka-emosyonal na bahagi. Sa tulong ni Bianca at Tita Becky, nakahanap si Clara ng isang simpleng eleganteng bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, hindi niya maiwasang isipin kung ano kaya ang sasabihin ni Amelia kung nabubuhay pa ito. Siguradong matutuwa si Amelia sa'yo, Clara, sabi ni Tita Becky, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Kamukhang-kamukha mo siya, lalo na kapag nakangiti ka. Si Miguel naman ay abala rin sa kanyang mga preparasyon, kasama ang kanyang best man, si Tony Chavez, ang dati nilang boss sa operations. Naging malapit na magkaibigan ang dalawa mula nang magtulungan sila sa efficiency project. Hindi ako makapaniwala, Miguel, na ikakasal ka na, biro ni Chavez isang araw habang nagsusukat sila ng barong. Akala ko, trabaho lang ang nasa isip mo. Mabuti na lang at dumating si Clara. Siya ang nagbigay ng balanse sa buhay ko, Tony, seryosong sagot ni Miguel. At hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala siya. Isang linggo bago ang kasal, nagkaroon ng isang maliit na bridal shower si Clara na inorganisa ni Bianca at ng ilang kaibigan nila sa opisina. Masaya ang lahat, puno ng tawanan at mga laro. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Nakita ni Clara si Isabel, ang kanyang dating madrasta, na tahimik na nakatayo sa may pintuan, may dalang isang maliit na regalo. Nagkatinginan sila ni Bianca, parehong nagulat. Lumapit si Isabel, ang mga mata ay may bahid ng hiya at lungkot. Clara. Bianca, pasensya na kung bigla akong sumulpot. Nabalitaan ko ang tungkol sa bridal shower. Gusto ko lang sanang batiin ka, Clara. At ebot ito. Inabot niya ang regalo kay Clara. Isang maliit na music box na may disenyo ng mga anghel. Ito yung paborito mong music box noong bata ka pa, Bianca, mahinang sabi ni Isabel. At naisip ko, Clara, na baka magustuhan mo rin. Bilang-bilang isang munting alaala. Walang nagsalita. Ang dating masayang paligid ay nabalot ng awkward na katahimikan. Si Clara, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay nakaramdam ng awa para kay Isabel. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Salamat po, Tita Isabel, sabi ni Clara, tinanggap ang regalo. Pumasok po kayo. Nag-aalangan si Isabel, ngunit tumango. Naupo ito sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Si Bianca naman ay lumapit sa kanyang ina. Walang salitang namagitan sa kanila,
Ngunit sa paraan ng pagtingin ni Bianca, may bahid ng pagpapatawad na unti-unting sumisibol. Pagkatapos ng bridal shower, kinausap ni Clara si Isabel. Tita Isabel, salamat po sa pagdating at sa regalo, sabi ni Clara. Wala iyon, Clara, sagot ni Isabel. Alam kong marami akong pagkakamali. At habang buhay ko iyong pagsisisihan. Pero gusto kong malaman mo na sa kabila ng lahat naging mahalaga ka rin sa akin. At si Bianca siya ang buhay ko. Alam ko po iyon, tita, sabi ni Clara. At alam ko rin po na mahal kayo ni Bianca. Hindi man tuluyang naibalik ang dating samahan, ang pagdalaw na iyon ni Isabel ay isang maliit na hakbang patungo sa paghilom. Para kay Clara, ang pagpapatawad ay isang proseso, at handa siyang bigyan ng pagkakataon ang lahat, kahit pa ang taong minsan nang nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang araw ng kasal ay dumating. Ang simbahan ay napakaganda, napapalibutan ng mga puting bulaklak at mga kumikinang na ilaw. Ang mga bisita ay puno ng saya at pananabik. Si Clara, sa kanyang nagniningning na wedding gown, ay dahan-dahang naglakad sa aisle, hawak ang braso ng kanyang amang si Ricardo. Ang bawat hakbang niya ay patungo sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar, si Miguel, na napakakisig sa kanyang barong, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Sa tabi ni Miguel ay si A. Chavez. Sa tabi naman ni Clara ay si Bianca, na hindi maitago ang luha ng kaligayahan para sa kapatid. Si Lola Nena, kasama si Tita Becky, ay nasa unahang hilera, parehong emosyonal. Ang seremonya ay solemn at puno ng pag-ibig. Ang kanilang mga panata sa isa't isa ay taos puso at nakakaiyak. Miguel, simula ni Clara, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ikaw ang naging liwanag sa madilim kong nakaraan, ang naging lakas ko sa bawat pagsubok. Ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at rerespetuhin, sa hirap at ginhawa, habang ako'y nabubuhay. Clara, Clarissa ko, sagot ni Miguel, hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Clara. Ikaw ang katuparan ng lahat ng pangarap ko. Ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng buo at walang takot. Ipinapangako kong magiging tapat sa'yo, poprotektahan ka, at paliligayahin ka, sa bawat araw ng ating buhay. Nang ideklara sila ng pari bilang mag-asawa, isang masigabong palakpakan ang umalinggaw sa buong simbahan. Ang kanilang unang halik bilang A.E.S. Castro ay puno ng pangako ng isang panghabang buhay na pagmamahalan. Ang resepsyon ay ginanap sa isang eleganteng hotel. Ang gabi ay puno ng sayawan, tawanan, mga mensahe mula sa kanilang mga mahal sa buhay, at walang katapusang kaligayahan. Isa sa mga pinaka-emosyonal na sandali ay nang magbigay ng mensahe si Ricardo. Kay Clara, ang aking nawala at muling natagpo ang anak, at kay Miguel, ang lalaking pinagkakatiwalaan kong mag-aalaga sa kanya, wala na akong mahihiling pa kundi ang inyong walang hanggang kaligayahan. Naway ang inyong pagsasama ay mapuno ng pagmamahal, pag-unawa at walang katapusang biyaya. Si Bianca naman, sa kanyang talumpati, ay hindi napigilang maiyak habang nagkukwento tungkol sa kanilang pinagdaanan ni Clara. Ate Clara, ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging kapatid at ng pagpapatawad. At Kuya Miguel, alagaan mo ang ate ko, ha? Kundi lagot ka sa akin. Nagtawanan ang lahat. Habang pinagmamasdan ni Clara ang lahat ng taong mahalaga sa kanyang buhay, ang kanyang ama, si Bianca, si Lola Nena, si Tita Becky, at ngayon, ang kanyang asawang si Miguel, na puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Ang daan patungo sa kaligayahang ito ay hindi naging madali. Dumaan siya sa maraming pagsubok, sakit at pagtuklas. Ngunit sa bawat hakbang, may mga aral siyang natutunan, at may mga taong naging sandigan niya. Ang kwintas ng kahapon na naging susi sa kanyang nakaraan ay nakatago na ng maayos. Ngayon, ang suot niya ay ang singsing na sumisimbolo sa kanyang pangako para sa kinabukasan, isang kinabukasan kasama si Miguel, puno ng pag-ibig, pag-asa, at walang katapusang mga posibilidad. Ang sayaw ng kanilang buhay ay nagsisimula pa lamang, at handa silang harapin ang bawat himig, magkahawak kamay, nang may ngiti sa kanilang mga labi. Ang unang taon ng pagsasama ni Clara at Miguel bilang mag-asawa ay puno ng matatamis na sandali at mga bagong pagtuklas. Lumipat sila sa isang katamtamang laki na bahay na hindi kalayuan sa mansyon ng mga De Leon, isang lugar na pinili nila para magkaroon sila ng sariling espasyo, ngunit malapit pa rin sa pamilya. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay unti-unti nilang pinupuno ng mga alaala, mga litrato mula sa kanilang honeymoon sa Palawan,
mga munting regalo nila sa isa't isa, at ang amoy ng paboritong kape ni Miguel na tinitimpla ni Clara tuwing umaga. Sa De Leon Logistics, pareho silang nagpatuloy sa kanilang mga karera. Si Miguel, bilang DG for Operations, ay mas naging abala sa pag-manage ng lumalaking departamento. Si Clara naman, matapos ang kanyang management trainee program, ay napunta sa ilalim ng bagong tatag na Strategic Planning Department, direktang nagre-report kay Ricardo. Ang kanyang husay sa pag-aanalisa ng datos at ang kanyang malikhaing pag-iisip ay naging malaking kontribusyon sa pagbuo ng mga pangmatagalang plano para sa kumpanya. Paminsan-minsan, hindi maiiwasan ang mga pagkakaiba nila ng opinyon sa trabaho, lalo na kapag ang desisyon ng strategic planning ay may direktang epekto sa operations. Ngunit natutunan nilang ihiwalay ang trabaho sa kanilang personal na buhay. Sa bahay, sila ay si Clara at Miguel, ang mag-asawang nagmamahalan, hindi ang mga ehekutibo ng De Leon Logistics. Hindi ko gusto yung bagong policy tungkol sa overtime ng mga driver, Miguel, sabi ni Clara isang gabi habang naghahapunan sila. Parang masyadong mahigpit. Baka makaapekto sa morale nila. Naiintindihan ko ang punto mo, mahal, sagot ni Miguel, hinawakan ang kamay ni Clara. Pero kailangan nating balansihin ang kapakanan ng mga empleyado at ang financial health ng kumpanya. Pag-uusapan natin yan ulit sa susunod na management meeting. Ang mahalaga, nagkakaintindihan tayo. Ang pamilyang De Leon ay mas lalo pang naging malapit. Linggo-linggo, nagkakaroon sila ng family dinner, minsan sa mansyon, minsan naman ay sa bahay ni Clara at Miguel. Si Bianca ay madalas dumalaw sa kanila, minsan ay para lang makipagkwentuhan o humingi ng payo kay Clara tungkol sa kanyang sariling buhay, pag-ibig na nagsisimula pa lang umusbong. Si Lola Nena, bagamat mas pinipiling manatili sa mansyon kasama si Ricardo, ay laging may dalang mga paboritong pagkain ni Clara kapag dumadalaw. Ang kanyang presensya ay laging nagdudulot ng init at kapanatagan sa kanilang tahanan. Ngunit ang buhay ay hindi palaging payapa. Isang araw, nakatanggap sila ng balita na si Ricardo ay isinugod sa ospital. Atake sa puso. Agad silang nagpunta sa ospital, si Clara, Miguel, Bianca, at Lola Nena. Ang kaba at takot ay bumalot sa kanilang lahat. Si Ricardo ang haligi ng kanilang pamilya at ng De Leon Logistics. Ang mawala ito ay isang bagay na hindi nila kayang isipin. Matapos ang ilang oras ng walang katiyakan, lumabas ang doktor. Stable na po si De Leon, sabi ng doktor. Pero kailangan niya ng mahabang pahinga at iwasan ang stress. Ang atake ay isang babala. Kailangan niyang magbago ng lifestyle. Nakahinga sila ng maluwag, ngunit ang pag-aalala ay nanatili. Sa mga sumunod na linggo, habang nagpapagaling si Ricardo sa bahay, si Miguel ang pansamantalang pumalit sa ilang mga tungkulin nito sa kumpanya, sa tulong ni Clara at ng iba pang mga ekotibo. Ito ay isang malaking responsibilidad at naramdaman ni Miguel ang bigat nito. Kaya natin to, Miguel, sabi ni Clara, hinahaplos ang likod ng asawa. Nandito ako, nandito ang buong team. Hindi ka nag-iisa. Ang pagkakasakit ni Ricardo ay nagdulot ng realisasyon sa kanilang lahat. Kailangan nilang mas maging matatag bilang pamilya at bilang mga lider ng kumpanya. Si Bianca, na dati medyo kampante sa buhay, ay mas naging seryoso sa kanyang trabaho sa marketing department, alam na kailangan niyang maging handa sa anumang mangyayari. Habang nagpapagaling si Ricardo, mas maraming oras siyang nailaan sa kanyang pamilya. Madalas silang magkwentuhan ni Lola Nena tungkol sa mga nakaraan, mga masasayang alaala kasama si Amelia. Minsan, binibisita siya ni Tita Becky, at ang kanilang mga usapan ay puno ng pagpapatawad at muling pagbuo ng nasirang pagkakaibigan. Isang hapon, habang nagkakape si Ricardo sa hardin, kasama si Clara, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Isabel. Nagulat si Ricardo at Clara. Matagal na silang hindi nagkikita mula nang umalis ito sa mansyon. May dala itong isang basket ng prutas. Ricardo. Clara. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Isabel, ang boses ay may pag-aalala. Gusto ko lang sanang kumustahin ka, Ricardo. At dalhan ka nito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Si Ricardo, na dati puno ng galit kay Isabel, ay tila mas lumambot na ngayon. Marahil ang pagkakasakit niya ay nagbigay sa kanya ng ibang perspektibo sa buhay. Salamat, Isabel, sabi ni Ricardo. Maupo ka.
Naupo si Isabel, tila nahihiya. Kumusta ka na? Mabuti-buti na, sagot ni Ricardo. Salamat sa pag-aalala. Si Clara ay tahimik lang na nagmamasid. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Isabel, ang pagsisisi na hindi pa rin nawawala. Clara, bumaling si Isabel sa kanya. Alam kong wala akong karapatan pero gusto ko lang ulit humingi ng tawad. Sa lahat ng nagawa ko. Ngumiti si Clara, isang ngiting malungkot ngunit may pagtanggap. Matagal na po iyon, Tita Isabel. Ang mahalaga po, natuto tayong lahat. Ang pagdalaw na iyon ni Isabel, bagamat maikli lang, ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Clara. Marahil, ang tunay na paghilom ay nangangailangan hindi lang ng pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin ang pagpapatawad sa sarili. Nang tuluyang gumaling si Ricardo, nagdesisyon siyang magbawas na ng trabaho. Mas pinagkatiwalaan na niya si Miguel at si Clara sa pamamalakad ng kumpanya. Nais niyang gugulin ang mas maraming oras sa kanyang pamilya, sa mga apo na marahil ay malapit nang dumating. Isang gabi, habang nakaupo sina Clara at Miguel sa kanilang veranda, pinagmamasdan ang mga bituin, may isang balita si Clara. Miguel, sabi niya, hinawakan ang kamay ng asawa at inilagay ito sa kanyang tiyan. Mukhang magkakaroon na ng bagong miyembro ang pamilyang De Leon Castro. Nanlaki ang mga mata ni Miguel, napalitan ng hindi masukat na saya. Totoo, mahal. Bibuntis ka. Tumango si Clara, ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Niyakap ni Miguel si Clara ng mahigpit, hinalikan ito sa noo, sa mga pisngi at sa labi. Ito na ang pinakamasayang balita sa buong buhay ko, Clara. Magiging tatay na ako. Ang balita ng pagbubuntis ni Clara ay nagdulot ng panibagong saya sa buong pamilya. Si Ricardo at Lola Nena ay hindi magkamayaw sa tuwa. Si Bianca ay excited na maging tita. Maging si Tita Becky ay masayang-masaya para sa kanila. Ang unang taon ng kanilang pagsasama ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat hamon, mas lalo silang naging matatag. Ang pag-ibig nila sa isa't isa, at ang suporta ng kanilang pamilya, ang naging kanilang sandigan. Ngayon, isang bagong kabanata ang naghihintay sa kanila, ang pagiging mga magulang. Alam nilang marami pang darating na pagsubok, ngunit handa silang harapin ang lahat, magkahawak kamay, kasama ang kanilang lumalaking pamilya, at ang mga aral ng isang nakaraang puno ng misteryo, ngunit nagtapos sa isang bukas na puno ng pag-asa. Ang balita ng pagbubuntis ni Clara ay parang isang sariwang simoy ng hangin na nagbigay ng panibagong sigla sa pamilyang De Leon at Castro. Ang bawat araw ay puno ng pananabik at paghahanda para sa pagdating ng panganay ni Clara at Miguel. Si Miguel ang pinaka-excited sa lahat. Gabi-gabi, kinakausap niya ang tiyan ni Clara, nagkukwento tungkol sa kanyang araw o simpleng kinakantahan ito ng mga paborito niyang awitin. Naging mas maalaga at mas matamis ito kay Clara, sinisiguradong komportable ito at nakukuha ang lahat ng kanyang pangangailangan. Mahal, huwag ka masyadong magpagod sa trabaho, ha, paalala ni Miguel kay Clara. Kahit anong oras, pwede kang umuwi. Ako na ang bahala sa opisina. Miguel, kaya ko pa naman, natatawang sagot ni Clara. Pero salamat sa pag-aalala. Maswerte talaga ako sa'yo. Si Bianca naman ay tila naging personal shopper ni Clara para sa mga gamit ng sanggol. Halos linggo-linggo, may dala itong mga damit, laruan, o kung anumang cute na makita niya sa mall. Ate, tingnan mo to. Ang cute na unisi, di ba? Bagay to kay Baby Clamiel. Clamiel ang naging pansamantalang tawag nila sa sanggol, pinagsamang Clara at Miguel. Si Ricardo, na medyo nakabawi na sa kanyang pagkakasakit, ay mas naging masayahin. Ang pagdating ng kanyang unang apo ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong layunin sa buhay. Madalas niyang biruin si Clara na sana raw ay kamukha niya ang apo para maitminimik na siya. Si Lola Nena naman, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagsimula ng magtahi ng maliliit na kumot at mga damit para sa sanggol, gamit ang pinakamalambot na tela. Ang bawat tahi ay puno ng pagmamahal at mga panalangin para sa kaligtasan ng kanyang apo sa tuhod. Sa De Leon Logistics, ang balita ay mabilis ding kumalat. Ang mga kasamahan nila ay masaya para sa kanila. Maging si A. Chavez ay madalas magbigay ng mga tatay tips kay Miguel na ikinatutuwa naman nito. Ngunit ang pagbubuntis ni Clara ay hindi naging madali. Madalas siyang makaranas ng morning sickness at mabilis siyang mapagod.
Dahil dito, napagdesisyonan nilang magbawas muna siya ng trabaho sa opisina at mas mag-focus sa kanyang kalusugan. Huwag kang mag-alala sa trabaho, anak, sabi ni Ricardo. Ang importante, alagaan mo ang sarili mo at ang baby. Nandito lang kami para suportahan ka. Isang araw, habang nagpapahinga si Clara sa bahay, dinalaw siya ni Tita Becky. May dala itong isang album ng mga lumang litrato. Clara, naisip ko, baka. Gusto mong makita to, sabi ni Tita Becky. Mga litrato ito ng nanay mong si Amelia noong buntis siya sayo. At ilang mga litrato mo noong baby ka pa. Naluha si Clara habang tinitingnan ang mga litrato. Nakita niya ang saya sa mga mata ni Amelia habang hinihimas nito ang kanyang malaking tiyan. Nakita niya ang sarili niya bilang isang maliit at matabang sanggol, karga-karga ni Amelia o ni Ricardo. Kamukhang-kamukha mo talaga ang nanay mo, Clara, sabi ni Tita Becky. At alam kong kung nandito siya ngayon, sobrang saya niya para sa'yo. Sana nga po, Tita Becky, sabi ni Clara, pinupunasan ang luha. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong malaman kung anong klaseng ina siya. Mabait si Amelia, Clara. Mapagmahal, matalino at matapang. Lahat ng magagandang katangian niya, nakikita ko sa'yo, ngumiti si Tita Becky. At sigurado akong magiging kasing husay kanyang ina. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Clara. Ang mga pangarap niya para sa kanyang magiging anak ay mas lalo pang lumalim. Nais niyang ibigay dito ang lahat ng pagmamahal at suporta na hindi niya naranasan mula sa kanyang tunay na ina noong siya ay lumalaki. Habang papalapit ang araw ng panganganak ni Clara, mas lalong naging abala ang lahat. Inayos na nila ang nursery room, puno ng mga maliliwanag na kulay at mga cute na laruan. Nag-attend sila ni Miguel ng mga parenting class. At gabi-gabi, bago matulog, nagdarasal sila para sa kaligtasan at kalusugan ng kanilang magiging anak. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, hinimas ni Miguel ang tiyan ni Clara. Mahal, ano sa tingin mo ang magiging pangarap ng anak natin paglaki niya? Napangiti si Clara. Hindi ko alam. Pero ano man yun, susuportahan natin siya, di ba? Naman, sagot ni Miguel. Gusto ko lang, lumaki siyang mabuting tao, may takot sa Diyos, at may respeto sa kapwa. At higit sa lahat, alam niyang mahal na mahal natin siya. At alam niyang may 2 lolo at isang lola, at isang super cool na tita na handang mag-spoil sa kanya, dagdag ni Clara, natawa. Ang paghihintay ay puno ng saya, kaba at pag-asa. Ang bawat sipa at galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kaligayahan kay Clara. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay, isang kabanata na mas magiging makulay at puno ng pagmamahal dahil sa pagdating ng susunod na henerasyon ng mga De Leon at Castro. Ang mga dating sugat ng nakaraan ay tila tuluyan ng naghilom. Ang mga anino ay napalitan na ng liwanag. Ang pamilyang minsan nang nawasak ay muling nabuo, mas matatag at mas puno ng pag-ibig. At si Clara, ang batang minsan nang nawala at walang maalala, ay natagpuan na hindi lang ang kanyang pamilya at ang kanyang pagkatao, kundi pati na rin ang kanyang sariling pamilya na bubuin, kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Ang kwintas ng kahapon ay naging isang paalala ng isang mapait na nakaraan, ngunit ang hinaharap ay isang blankong pahina na handa nilang sulatan ng mas magaganda at mas masasayang kwento. Ang araw na pinakahihintay ay dumating. Isang madaling araw, ginising ni Clara si Miguel, ang mukha ay may bahid ng sakit, ngunit may kislap ng pananabik. Miguel! Mukhang oras na. Agad na nagising ang diwa ni Miguel. Ang kaba na nararamdaman niya sa mga nakaraang buwan ay biglang sumidhi. Ngunit pinilit niyang maging kalmado para kay Clara. Mabilis silang nag-ayos at nagpunta sa ospital, hindi nalilimutang tawagan sina Ricardo, Bianca, at Lola Nena. Sa ospital, ang waiting area ay napuno ng mga nag-aalalang mukha. Si Ricardo ay palakad-lakad, hindi mapakali. Si Bianca ay panay ang dasal. Si Lola Nena, bagamat tahimik, ay baka sa mukha ang matinding pag-aalala para sa apo. Maging si Tita Becky ay dumating agad ng mabalitaan. Si Miguel ay hindi umalis sa tabi ni Clara sa labor room. Hawak niya ang kamay nito, binibigyan ito ng lakas at suporta sa bawat paghilab ng tiyan. Nakikita niya ang hirap ni Clara, ngunit nakikita rin niya ang tapang at determinasyon sa mga mata nito. Pagkatapos ng ilang oras na puno ng tensyon at dasal, isang malakas na iyak ng sanggol ang umalinggaw sa delivery room.
Ang tunog na iyon ang pinakamatamis na himig na narinig ni na Clara at Miguel. It's a healthy baby girl, masayang inanunsyo ng doktor. Napuno ng luha ang mga mata ni Clara habang inilalagay sa kanyang dibdib ang munting anghel. Si Miguel naman, na naputol na ang umbilical cord, ay hindi mapigilang mapahagulgol sa tuwa at pasasalamat. Ang bago silang nasanggol ay perpekto, may maliit na ilong na parang kay Clara, at mga matang nangungusap na tila kay Miguel. Pinangalanan nila itong Amelia Isabel Castro, bilang pag-alaala sa yumaong ina ni Clara at bilang isang kilos ng pagpapatawad at pagtanggap kay Isabel. Nang mailabas na si Baby Amelia Isabel, o Mia, ang naging palayo nito, sa nursery at si Clara ay nasa kanyang recovery room na, isa-isang pumasok ang pamilya para makita ang bagong miyembro. Unang pumasok si Ricardo, ang mga matay. Nangingilid sa luha. Aapo Cody. Sabi niya, nanginginig ang boses habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Mia, kamukhang-kamukha mo ang Lola Amelia mo, at ang nanay mong si Clara. Si Bianca, na sobrang excited, ay halos magtatalon sa tuwa. Ang cute-cute niya, ate. Pwede ko na ba siyang kargahin? Si Lola Nena, sa kanyang tahimik na paraan, ay lumapit kay Clara, hinalikan ito sa noo, at pagkatapos ay marahang hinawakan ang maliit na kamay ni Mia, ang biyaya ng Diyos ay walang hanggan, apo. Maging si Tita Becky ay hindi napigilang maiyak. Para kung nakikita si Amelia sa apo mo, Clara. Siguradong masayang-masaya siya ngayon. Ang pagdating ni Mia ay nagdulot ng panibagong yugto ng kaligayahan at pagkakaisa sa kanilang pamilya. Ang mga dating hidwaan at sakit ay tila tuluyan ng naglaho, napalitan ng pagmamahal para sa munting anghel na nagbigay ng bagong pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni na Clara at Miguel ay umikot kay Mia ang mga gabing walang tulog, ang pagpapalit ng diaper, ang pagpapadede, lahat ay bago sa kanila, ngunit hinarap nila ito ng may ngiti at pagtutulungan. Nakita ni Clara ang ibang side ni Miguel, ang pagiging isang mapagmahal at maalagang ama. Si Miguel naman ay mas lalong humanga sa katatagan at pagmamahal ni Clara bilang ina. Ang mansyon ng mga De Leon ay mas lalong naging masaya. Madalas ay doon sila nagkakasama-sama, lalo na kapag weekend. Si Ricardo ay naging isang kidoting lolo, laging may dalang regalo para kay Mia. Si Bianca naman ay naging paboritong playmate ng pamangkin kahit papuro tulog pa lang ito. Isang araw, habang nagpapahinga si Clara sa bahay nila, ay hindi inaasahang bisita ang dumating, si Isabel. May dala itong isang malaking teddy bear at ilang mga gamit para kay Mia, si Clara. Nabalitaan kong nanganak ka na, sabi ni Isabel, halatang nahihiya pa rin. Gusto ko lang sanang makita si Mia kung papayag ka. Napatingin si Clara kay Isabel. Nakita niya ang pananabik at lungkot sa mga mata nito. Sa kabila ng lahat, lola pa rin ito ni Mia sa dugo. Sige po, Tita Isabel. Tuloy po kayo, sabi ni Clara, umiti. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa kuna kung saan mahimbing na natutulog si Mia nang makita niya ang apo, hindi na niya napigilan ang mga luha. Marahan niyang hinaplos ang malambot na buhok nito. Ang ganda niya, Clara, sabi ni Isabel, ang boses ay basag. Kamukha mo siya at ni Amelia. Naupo si Isabel sa tabi ni Clara. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap, hindi tungkol sa masakit na nakaraan, kundi tungkol sa kasalukuyan, tungkol kay Mia, at tungkol sa pag-asa para sa hinaharap. Sa pag-uusap na iyon, naramdaman ni Clara na ang pagpapatawad ay tuluyan ng naganap sa kanilang mga puso. Ang pagdalaw na iyon ni Isabelle ay naging simula ng dahan-dahang pagbabalik ng ugnayan nito sa pamilya, lalo na kay Bianca. Hindi na ito kasing dalas ng dati, ngunit ang bawat pagkikita ay puno na ng respeto at pag-unawa. Lumipas ang mga taon. Si Mia ay lumaking isang bibo, matalino at mapagmahal na bata, paborito ng lahat. Si Clara at Miguel ay nanatiling matatag sa kanilang pagsasama at sa kanilang mga karera, laging inuuna ang kanilang pamilya. Ang De Leon Logistics, sa ilalim ng kanilang pamumuno, dahil tuluyan ng nagretiro si Ricardo, ay mas lalo pang lumago, naging kilala hindi lang sa galing sa operasyon, kundi pati na rin sa pag-aalaga sa mga empleyado. Si Bianca ay natagpuan na rin ang kanyang sariling kaligayahan sa piling ng isang mabait na lalaki, at hindi nagtagal ay nagkaroon na rin sila ng sariling anak, na naging kalaro ni Mia si Lola Nena, bagamat medyo humihina na, ay nanatiling ilaw ng kanilang tahanan, puno ng mga kwento at payo para sa kanyang mga apo at apo sa tuhod.
Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Clara ang kanyang pamilya na masayang naglalaro sa hardin ng kanilang bahay, si Miguel na karga-karga si Mia, si Ricardo na nakikipaghabulan sa apo ni Bianca, si Lola Nena na nakangiting nanonood, na puno ng hindi masukat na pasasalamat ang kanyang puso. Ang buhay niya ay isang mahabang paglalakbay na puno ng mga hindi inaasahang pagliko at pagbabago. Mula sa pagiging isang batang walang maalala, natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, ang kanyang pag-ibig, at ngayon, ang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Ang kwintas ng kahapon, ang pilak na kwintas na may pendant na puso, ay nakatago pa rin sa isang espesyal na kahon. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ito, hindi para alalahanin ang sakit, kundi para alalahanin ang mga aral na dala nito, ang aral ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng walang hanggang pagmamahal ng pamilya. Alam ni Clara na marami pang kabanata ang isusulat sa aklat ng kanilang buhay. Marami pang hamon ang darating at marami pang saya ang mararanasan. Ngunit sa bawat pahina, isa lang ang sigurado siya,